Bago ang lahat mga kaibigan, pinangalanan na itong si Cooper Flagg bilang Rookie of the Year. Deserve naman din talaga ni Coop ang makuha ang ROTY kasi kita natin ang mga nilaro niya sa Mavs, kung saan nakitaan po natin siya ng mataas na potensyal. Kaya nga niyang magbuhat ng team na kapartida pa kasi rookie pa lang, kaya paniguradong mag-i-improve pa si Flagg sa mga paparating pang mga taon nito sa liga. Excited na rin ang maraming fans sa magiging duo nila ni Kyrie Irving next season sa Mavs. Sureball malakas din sila sa susunod na season, tadtad pa sila ng mga maaasahang big man kaya talagang solid na solid sila next season. Ito yung inilabas ng NBA sa huling botohan ng Rookie of the Year, namunguna nga dito si Cooper, sumunod si Con Nupol na maingay din ang pangalan sa kanyang first season sa liga. Kung saan isa rin nga siya sa dahilan kaya nagkaroon ng late push ang Hornets, pero yun nga lang hindi sila nakapasok ng playoffs. Ngunit naging marka naman ng marami ang kaya niyang gawin sa laro, ang kanyang pambihira na shooting sa 3-point area ang isa sa pinakamalaking asset niya sa kanyang laro. Kasi totoong tirador din talaga si Con, mala Klay Thompson ang dating niya. Sumunod naman dito si VJ Edgecombe ng Philly, Dylan Harper ng San Antonio Spurs at sumunod naman si Cedric Coward ng Memphis Grizzlies. Balitang Warriors naman po tayo. So hindi nga pinalad ang Dubs na makapasok sa playoffs this season, kung saan tinalo po sila ng Phoenix Suns sa last play-in tournament game para makapunta sana sa playoffs kalaban ng OKC. So Phoenix po ang kalaban ng Thunder sa first round, habang ginagawa po ang video na ito ay kasalukuyang naglalaban ang OKC at Suns sa kanilang Game 4. 3-0 po ang standing pabor sa defending champion, ibig sabihin isang panalo na lang ng Oklahoma ay mag-a-advance na sila sa second round ng playoffs. Nagmimisto lang, easy win lang talaga ang Suns sa OKC, masasabing walang kahirap-hirap na kalaban ng Phoenix sa playoffs. Well, kahit ang Warriors man ang nakapasok kalaban ng Thunder ay mahihirapan pa rin sila sa OKC, kasi kulang ang lalim ng roster ng Dubs, tinadtad sila ng injury. Walang Jimmy Butler at Moses Moody kaya bawi na lang talaga sila next season. Ngayon ay usap-usapan na ang patungkol sa kung ano ang magiging posibleng galaw ng Warriors front office para mapalakas ang team nila sa susunod na season. Viral ang sinabi ni Kerr kina Steph at Draymond matapos matalo ng Suns, kung saan punto sa sinabi niya dito ay lumalabas na parang nagpapaalam na si Kerr kina Steph at Dray. End of contract na kasi ngayon si Kerr sa GSW, kaya pati siya sa kanyang nagdaang interview ay hindi niya alam kung mag-co-coach pa ba siya next season sa Warriors. Sari-sari naman ang mga naging opinyon ng mga fans tungkol dito, yung iba ay nagsasabing dapat napalitan na si Kerr kasi luma na yung kanyang coaching style. Small ball lineup na palaging ginagamit at hindi naman na gumagana, sabi nila. Diyan papasok ang pangalan ni Andre Iguodala bilang chismis na susunod daw na magiging head coach ng Dubs next season. Dating matinik na player siya ng GSW at may napakataas din talaga na basketball IQ, kaya marami din ang naniniwala na kaya niyang i-handle ang Warriors. Yung iba naman sinabing dapat na pagpirmahin ulit ng Warriors si Kerr kasi hindi na sila makakahanap ng kagaya ni Steve Kerr na coach, subok na at 4 na beses nang nagkampiyon. Kayo mga kaibigan, ano masasabi nyo? Mag-comment lang. Samantala, speaking of Steve Kerr na sa kanyang nagdaang interview mga kaibigan, ay napaisip ang maraming fans sa naging pahayag niya tungkol kay LBJ. Kung saan grabe yung hanga ni Kerr kay LeBron dito, sinabi niya na talagang totoong mahusay si LBJ, parang MJ daw. Dahil dito nahalata ng mga fans na isa si Kerr sa nag-request sa front office ng GSW na kunin si LeBron. Ang LeBron sa Warriors ay matagal ng rumors na maging ang mismong owner ng Dubs ang gusto na mangyari ito. Ang duo ni na LeBron at Curry ay kabang-abang talaga. Tapos dagdagan pa yan ng umiinit din ulit na usapang Kevin Durant balik sa Warriors, kung saan hindi nga rin maganda ang takbo ni KD sa Rockets ngayon. Hinawawa ang team niya sa Lakers na walang Luka at Reeves. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi niyo dito kung matuloy sina KD at LeBron sa Warriors next season? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.